Kamusta ka? Ako si Kuya Paul and welcome sa Growing Christ. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng basic expository sermon. Paalala lang, ito ay para sa mga baguhan lamang o nais matuto na magturo ng salita ng Panginoon. Ang expository sermon ay natatangi dahil ito ay nakatuon sa detalyadong pagpapahayag at pagpapaliwanag ng isang particular na verse mula sa Bible. Sa halip na umikot sa mga personal na opinyon o mga temang hindi batay sa scripture, ang expository sermon ay nagbibigay liwanag sa original na message at konteksto ng salita ng Diyos mula sa Biblia. Sa totoo lang, ay hindi madaling gumawa ng expository sermon dahil kailangan mo ng mas mahabang panahon at mas malalim na pag-aaral. Pero ang kapalit naman nito is very rewarding. Sa expository sermon, makikita mo kung ano ang talagang nilalaman at nais ituro ni Lord sa mensahe base sa scripture. Dagdag pa dito ay mas higit na makakatulong ito sa mga taong tuturuan mo dahil hindi personal na opinion o experiences ang ituturo mo kundi ang mensahe na nagmumula mismo sa Panginoon. Kaya tara, simulan na natin gumawa ng basic expository sermon. Sa pag-aaral natin, mahalaga na ang gagamitin ng Bible version ay ang word-for-word translation katulad ng King James Version, New American Standard Bible, and ESV or English Standard Version. Punta na tayo sa Step 1. Choose a passage. Sa pagsisimula, mahalaga na iluluhod muna natin sa panalangin at hingin sa Panginoon kung ano ang nais niya na ituro mo. Sa paghahanap ng scripture, maaring mangusap sa iyo si Lord mula sa iyong daily devotion, Bible reading, Bible study o sa pakikinig ng mga sermon preaching. Maaari din naman na pag-aralan mo kung ano ang estado o pangangailangan ng mga tagapakinig mo o kung ano ang mga major issues na nakakaapekto sa ating paglago bilang Kristiyano sa panahon natin ngayon. Iwasang pumili ng verse base sa iyong emosyon o nararamdaman dahil maaaring ito ang magiging sentro ng iyong ituturo at hindi ang nais ng Panginoon na ituro mo. Sa ating example, ang gagamitin natin ng Bible verse ay ang Colossians chapter 3 verses 23 to 24. Ang sabi dito, "And whatsoever ye do, do it heartily as to the Lord and not unto men, knowing that of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance, for ye serve the Lord Christ." Punta tayo ngayon sa step 2, study the background. Sa book na pag-aaralan natin, mahalaga na malaman natin kung sino ang author, sino ang kausap, panahon at lugar kung saan ito naisulat. May mga book sa Bible na wala ang ilan sa mga detalye na ito, pero kunin lang natin kung ano ang mga information na pwede nating makuha. Sa ating example, ito ang background ng Book of Colossians. Base sa pag-aaral ko ng background ng Book of Colossians, ang mga early Christians doon ay dumaranas ng persecution at panganib mula sa mga false teachings. Kaya naman si Apostle Paul ay nais niyang ma-encourage ang kanyang mga kapatid na mananampalataya na magpatuloy lang sa pagtatapat at paglilingkod sa Panginoon at maging matatag ang pananampalataya nila kay Jesus Christ. Ang tanong, Kuya Paul, saan ko naman pwede makuha ang background ng mga books sa Bible? Maaari kang gumamit ng mga libro na ilalagay ko sa description ng video na ito o maaari ka ding magpunta sa mga reliable websites katulad nito. Pagkatapos natin gumawa ng title at introduction, punta na tayo sa susunod na step. Ito ay ang find the main points of the passage. Dito, mas kailangan natin ng dagdag na patience and effort para makita natin ang pinakasustansya or essence ng ating pag-aaralan. Sa pagkuha ng key points, una, read and reread the verse. Dito, paulit-ulit nating basahin ang verse hanggang sa maliwanagan at maunawaan ang mensahe nito. Kung paulit-ulit mo na itong nabasa at hindi mo pa rin siya maintindihan, gumamit ka ng Bible commentaries. Ang Bible commentaries ay ang pagpapaliwanag ng mga Bible scholars sa mga Bible verses na nakabase sa kanilang pag-aaral. Pangalawa, pwede mo ring gamitin ang parallel reading. Ito ay ang paggamit ng iba't ibang Bible versions or translations.
Letter B, identify keywords and phrases. Sa pagbabasa mo ng paulit-ulit, ipapakita sa iyo ni Lord yung mga mahahalagang mga salita at phrases sa Bible verse na pinag-aaralan mo. Para sa ating example sa Colossians chapter 3, 23 to 24, ito ang kanyang mga mahalagang phrases. Nilagyan ko ito ng ibang Bible version para mas madali itong unawain. Letter C, determine the main idea. Ang main idea ang pinaka-summary o buod ng pinag-aaral mong scripture. Para sa Colossians chapter 3 verse 23 to 24, Letter D, find the key points of the scripture. Dito, aalamin natin kung ano ang mga mahalagang aral na makukuha natin base sa ating observation. Minsan, napakadaming wisdom na pwede nating matutunan sa isang Bible verse pa lang. Kaya naman, kukuha lang tayo ng pinaka-importante mula sa 3 hanggang 5 key points. Sa key points, dito tayo magsisimula na palawakin ang ating pag-aaral at maaari ka din magdagdag ng mga subpoints, supporting verses, and illustrations. Para sa Colossians chapter 3 verses 23 to 24, ito ang kanyang mahalagang key points. Ito naman ang halimbawa ng mga key points and subpoints based sa ating scripture na Colossians chapter 3 verses 23 to 24. Tandaan lang na hindi tayo palaging gagamit ng illustration. Gagamit lang tayo ng mga ito kapag kailangan pang bigyan ng mas malalim na paliwanag ang ating mga puntos. Huwag nating pahabain ang ating preaching. Preferably, mga 30 to 45 minutes ang ideal time ng isang preaching. Pero syempre, maging sensitive tayo sa leading ng Holy Spirit. Kung nais niya tayong magtuloy pa, sundin lang natin kung ano ang pinapagawa niya sa atin. Kapag natapos na tayo sa body ng main points natin, pupunta na tayo sa last step. Ito ay ang conclusion. Sa conclusion, dito natin ibibigay ang summary and call to action. Dito na din tayo magtatapos sa pananalangin. Base sa ating example na Colossians chapter 3, 23 to 24, ito ay ang ating example na summary and call to action. Itong ating example na nagawa na outline ay halimbawa lamang. Maaari mong pahabain, dagdagan o palawakin ang inyong outline base sa kung ano ang leading sa iyo ng Holy Spirit. Paalala lang na sa bawat pagtuturo natin sa kahit anong topic, huwag mawawala ang gospel or salvation dahil ito talaga ang puso ng salita ng Panginoon. Dagdag pa dito ay hindi natin alam kung sino sa mga tagapakinig natin ang wala pa talagang relasyon sa Panginoon. Sa bawat mensahe na ibibigay natin sa mga tao, palagi nating itataas ang ating Panginoon at huwag ang ating sarili. Sana ay marami kang natutunan sa video na ito at ang prayer ko para sa iyo ay marami kang maturuan at maakay patungo sa ating Panginoon. Kung ikaw ay may tanong, mag-iwan ka lang ng mensahe sa comment section ng video na ito. Huwag kakalimutan mag-subscribe para updated ka sa mga bagong videos na darating. Muli, ito si Kuya Paul ng Grow in Christ at palagi mong tatandaan na mahal ka ng ating Panginoon. God bless!